Best time and last run. Sa video na ito, papakita natin yung karera nung November 5, race 7. Ito yung time card. So, basically, nandito yung takbo ng bawat kabayo. Yung best time niya, ito yan. Ito yan, sa ilalim ng numero. Tapos, yung last run niya, itong row na mas maputi. So, itong nasa ilalim naman niya, yan yung best run niya, yung details ng best run niya. So, makikita nyo, wala na dito yung date, pero nakalagay naman dyan yung 17 days ago nung magawa niya yung best time ni Desirable. Tapos, yung kanyang last run, nakalagay din dyan in minute and seconds. Okay, so ngayon, yung time card merong summary yan sa banda rito. Yung last run, makikita nyo base sa time na yung 7, 129.0, tapos 4 daw, 129.8, and then 1, 129.8. Ngayon, bakit ganun ang pagkakasunod-sunod? Parehong 129.8. Dito sa time card, kaya ako ginawa yung video na ito, in-update natin yan para mas maging maganda yung inyong pag-analyze. Dahil napansin ko yung RBHS rating ngayon natin medyo malawak kaya dito sa mga programa ko, ginawa kong mas narrow. Kasi makikita nyo, minsan 17 to 41, hindi mo alam ngayon kung gaano na siya kababa, gaano siya kataas. Kaya ninanarrow down ko yan base dun sa division. So, dito nawala na rin yan. Pinaltan ko yan ng field strength. FS is field strength. Ano ba yung field strength? Ito yung lakas ng laban. So, ngayon, itong mga entries na yan, in-average natin yung mga nilabanan nila base dito sa best time nila. Ito ngayon yan. So, ang paglalabanan na field strength, 89.2. So, instead na mag-rely ako dun sa grouping na hindi naman natin alam talaga equivalent yan, nakikita lang natin, hindi rin natin alam kung saan siya dyan. Although nakalagay naman sa ibang programa yung RBHS rating, pero mas madali kasi mag-analyze kung yung titignan natin yung field strength. So, si Desirable, nung nakuha niya yung field strength, yung kanyang last time na 1 minute 32 seconds, yung field strength noon 89.8. Diba? So, kaya ang explanation bakit 4-1 hindi 1-4, si Muni Maniman nung nakuha niya yung last time niya, 89.4 yung nilabanan niya, si Biglang Buhos 89.1 lang. Dito yung decimal, it matters a lot. Kaya pinapakita dyan yung decimal sa field strength. Ngayon, ang nalyamado dito sa karera na to yung numero 7. So, understandable naman kasi siya yung siguro nagbase sila sa last time 129. Tapos, nandun din siya sa average rating. Pang-primera din siya. Ngayon, bakit na-consider natin si Desirable? Ito, yung pula, pang-primera ng time card yan eh. Kasi, nung nagawa niya yung 132, mabigat yung laban niya. Si Biglang Buhos, nung nagawa niya yung 129.8, ganun din si Imperial Queen, 89.7. Although pasok pa siya, no? Kasi ang paglalabanan natin ngayon 89.2 lang. Pero matindi yung nilabanan ni Desirable. Tsaka kung makikita nyo, siya dito yung may best time eh. Siya yung may best time. Hindi lang yun. Yung best time niya, nagawa niya 17 days ago. Samantalang si Biglang Buhos, kahit magawa niya uli yan, that was 68 days ago. Kaya importante po yung number of days. Kaya I think ang nasigunda dito si Muni Maniman, nanalo yung numero 2. So ito po yung bagong
update natin sa time card, lahat ng race cards natin, ginagawa natin, ina-update natin yan para mas maging competitive yung handicapping nyo. So, meron na siyang field strength, yung current field strength nung karera sa kasalukuyan, at yung field strength kung saan niya na kuha yung last run at saka yung best run. So, pumupula yan kapag higher than the current field strength. Pero yung kay desirable, makikita nyo halos dikit lang naman, di ba? Tsaka siya yung may pinakamaganda rito eh. So, almost 1 second o 2 seconds yung lamang niya dyan. Kaya, numero 2 yung nanalo dyan.